So what's up mga kapatiran? So andito na naman tayo sa ating panibagong segment. So question and answer portion. So for today, ang gagawin po natin hindi na po siya it's all about relationship with your boyfriend and girlfriend. It's all about friendship. So we tackled today is about friendship. So may mga katanungan po akong kinuha dito sa mga taong nagbigay sa akin ng tanong. So kailangan ko po itong sagutin from the bottom of my heart. So hindi ko na po ito patagalin pa. So we start now. So what's up mga kapatiran? So it's me Rowell, your kapatiran at all time, and welcome to my vlog. So ngayon sisimulan ko na yung katanungan. In 3, 2, 1, start. So ito na po yung mga question, ay mga taong nagbigay sa akin ng katanungan. So andito po yung mga tanong nila. Sinulat ko po dito kasi nga ang dami. So kinuha ko din yung mga name nila para bubunutin ko po, para kung sino ang manang sasagutin ko. So ito na po yung unang kukunin ko. So number 1. Bilisan lang natin kasi para ang oras. Number 1 is from D. Smith. So D. Smith po. So lagay ko po yung picture niya mamaya para ma-shoutout ko po din siya mamaya. So ito po yung tanong niya. So by D. Smith, D. Smith. Ang tanong niya dito is, do you value friendship? So direct to the point. So yes, of course, I value a friendship. Kasi nga kailangan natin i-value ang friendship, guys. Kasi ang friendship po is just a temporary yung mangyayari sa atin o makasama natin yung mga taong kaibigan natin. So, kailangan natin i-value yung mga memories natin, yung mga pinagdaanan natin, yung mga bandings natin, guys. Kasi nga, sabi ko nga, it's just a temporary po. Hindi po to long lasting. Especially on my side, nga hindi pa ako taga rito. So, taga Leyte pa ako. So, andito ako sa Davao. So, all those friends nga nakikilala ko dito is ano lang siya, temporary lang po siya dito. Kaya ibinavalue ko po lahat ng mga memories namin, yung mga bandings namin in terms of mga lakaw, gala doon. Kaya ibigay ko po yan ng time kasi nga po hindi po ito forever nga magsasama kami. Kaya nga binavalue ko lahat ng mga memories namin. Kaya I value my friendship with them. So yun po ang sagot ko kay Disney. So sana nagustuhan mo. Pangalawang tanong, bibilisan ko lang po ito kasi ang dami pong mga tanong dito, guys. So sana magustuhan niyo po. Pangalawang tanong is kay Migs Jaco Alibor. So, ilagay ko po yung mga picture niya dyan, guys, para makita nyo din sila. So, ang tao nagtanong sa akin. So, ito pong tanong ni Migs Alibor. So, do you believe that making friends is possible? If yes, then why you say so? So, yes, I believe that making friends is possible, guys. Hindi naman kasi mahirap maghanap o makahanap ng mga kaibigan. Especially kung you are flexible enough, if you are deserved to be friend. Because, kasi nga ang tao, naghahanap din po yung tao, yung totoong totoong magta sila bilang isang kaibigan, kaya katulad ko madaldal. So marami kasi, 'di ba? Marami ngayon ang mga kaibigan na gusto ng yung mga ganyan kasi nga nagbibigay tayo kasiyahan sa kanila, guys. Hindi mahirap na maghanap ng isang kaibigan. So making friends is possible it's very big possible talaga, guys. So hindi po siya impossible kasi ang hindi talaga mahirap humanap ng kaibigan. Kasi kung gustuhin mo lang, easy lang po yan, guys. Lang, magpakatotoo ka lang. Yan lang ang technique, guys. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Magpakatotoo ka sa mga kaibigan mo para tatanggapin ka nila bilang isang kaibigan. Hindi mahirap maghanap ng kaibigan. Basta kung deserve ka din nga maging friends nila. So, yun po ang sagot ko po. So, ito na po yung next question po. Next question goes to Rena Fe. So, Rena Fe, thank you for your cooperation. So, andito ka na naman nagbigay ng katanungan sa akin ko. Sasagutin ko po ito from the bottom of my heart. So, iligay ko yung mga picture niya dyan para makita din kayo sa vlog ko, guys. So, Rena Fe, your question is, bakit pag ang magkaibigan ay nag-aaway, ay nagsisiraan na? Oh my gosh, guys. Natural talaga yan sa tao ngayon. Promise, that's a reality. It happens in our world, in our society, guys. Hindi talaga yan maiwasan, guys. Pag magkaibigan talaga kayo, pag darating sa point na hindi na kayo okay, nagkakasiraan na kayo. So yun po, ang tekniko lang dyan, para hindi po magiging ang sarili mo, para maging safe ka, hindi lahat ng sikreto na meron ka ay dapat mong ibahagi o i-share sa kanila. Kasi ang friends hindi lahat ng friends ay magstay forever.
noted that one. Hindi lahat ng friends mag-stay forever. Magkakaaway din kayo minsan. Kaya kung ayaw mong magiit ang sarili mo sa pagitan yung dalawa, wag mo ibahagi lahat ng sikreto kung anong meron ka. The time nga mag-away mo, if ever may tabot man siya, that's it's a natural tabo sa friendship. Hindi gaano ka may bubulgar, hindi ka mapag-usapan ng kung ano, kasi wala kang share sa kanya, di ba? Kasi hindi mo share lahat. Yun lang, wag mo i-share lahat kung ano ang meron ka sa mga kaibigan mo. Kasi hindi lahat ng friends mapagkatiwalaan. Hindi lahat ng friends mag-stay forever at the end, mag-away, lagot ka. Yun lang ang teknik ko. Huwag ibahagi lahat ng sikreto kung anong meron ka sa kaibigan mo. Yun lang po. So next question, this question goes to Andrel Val Santos. So ito na po yung tanong mo, Andrel Val Santos. So sasagutin ko na po to from the bottom of my heart. So ilagay ko yung mga picture dyan. Basta ilagay ko yung mga picture dyan. Iwan ko kung may nakarinig ba sa akin. Basta ito na yung mga sagot na. Tanong na. Dalawa kayong mag-best friend. Tapos may isang tao na gustong gusto mo. Halos nababaliw ka na sa kanya. Tapos yung nagustuhan ng taong gusto mo ay nililigawan siya. Ang tanong, tama ba na patulan mo ang gusto ng kaibigan mo? Oh my God. That's a very tough question. Tricky question and very challenging to question, but I will answer that one. So for me, so hindi naman siguro masama guys na nagmahal ka, hindi naman siguro nag-appreciate ka, pero dapat gawin mo yung sarili mo, isipin mo mabuti na may kaibigan ka. Isipin mo palagi kung ano ang consequences na mangyari pag ginawa mo ito, kasi nga you are competing with your friends. Diba? Once friends is friends, but once the friends will fade or broke because of that, it's a very big changes happen. So just think first. Well, I can say that patulan mo ba o hindi. Ang gagawin, ang gusto ko lang nasabi, you need to think more, you need to think well before you proceed your final decision. Diba guys? Kasi nga may consequences talaga kasi guys. Kasi friend ang competitors mo dito, diba? So yun po ang tangot ko. Hindi ko masabi na papatulan mo, kundi pag-isipan mo para malaman mo din kung ano ang maging consequence nito. At least aware ka na. At least may mangyari man, at least you can blame others, blame yourself. So yun po ang sagot ko guys. So yun po ang tanong ko. Sana magustuhan mo naman yun, Aldrel. So next question goes to, oh my gosh, this is very challenging question talaga. Si Sir Lloyd. Si Sir Lloyd, ito na yung tanong mo, Sir Lloyd. So, alam ko na English paka to. Pero, iwan ko kung mas tagot ko to ng English. Basta, si Sir Lloyd, yung supervisor namin, supervisor ng SM Lanang. But unfortunately, ando na po siya sa SM Butuan karon because transfer na po siya doon. So, at least, nagbigay din siya ng tanong sa akin. So, shout out sa iyo, Sir Lloyd, and maraming salamat po sa yung pagsuporta sa akin. Sir Lloyd, question number 1. May tatlong tanong siya, pero isa-isahin natin. First question. Our friendship measured with time or memories? If so, then why do so many friends break? Of course, our friendship measured also in time and memories. Sige, ma-measured po yan sa mga memories nyo, sa mga time na naging kayo, na naging kakilala kayo that time, the memories nga nangyari sa inyo, mga memories, mga bondings nga happened that time nga, you happened that time nga naging friend kayo. So, why do so many friends break? Ito lang po masasabi ko. Kasi, hindi kasi lahat ng tao, friends, na nangyari ay dumating sa atin is forever. It is just a temporary. That's why we need to value those memories, the time that together with us, together nga naging kita. Because at the end, alam naman natin sa sarili nga, hindi talaga ito, hindi kasi magbabago talaga ang buhay guys. Magbabago talaga ang kanang sa sarili natin. Katulad ng mag-asawa, kahit gaano kayo katagal, nag-anak na kayo, kasal na kayo, pero darating sa point na mayroon kayong hindi nagkaintindihan, nagkahiwalayan. Ganyan lang yan. Kasi ang friends guys, minsan nangyayari din yung hindi nagkaunawaan. Dahil sa hindi nagkaunawaan, nagkaawayan. Dahil nagkaawayan, nagkasiraan.
Kaya hindi po naging sustain. Kaya natin i-value yung memories and time nga naging together ta. Ano lang, i-value na lang nato at least at the end nga wala at least mga memories nga nasa ato gi-value na to or ano na to ba gi-treasure. We treasure those memories na nangyari sa atin, di ba guys? Yun ang importante yun, yung memories. Yung memories nga naging kailatan, at least they will be part in our life. Di ba guys? Yun ang importante, Sir Lloyd. But sana magustuhan mo yung tanong ko, Sir Lloyd. Sagot ko, Sir Lloyd. Number 2, how can you say that that person you consider your friends will be your friends at the end? For this question, hindi ko po ito masasagot kung he or she will be my friends at the end. Because hindi po natin kasi alam ang tao. Hindi po natin kasi alam ang daloy ng panahon na yun. Hindi po natin alam ang patutunguhan natin. Kasi nga nagbabago kasi talagang tao, guys. Minsan alis tayo, magkahiwalayan tayo ng magkalayuan tayo. Pero that's unnatural. That's a reality naman talaga, guys. Hindi po natin masasabi na siya na po ang totoong kaibigan natin at the end. Kasi only God knows kung sino talaga yung totoong kaibigan natin at the end, guys. Kasi nga, hindi natin alam talaga, guys. So, ang gagawin na lang natin, i-value na lang natin yung friendship natin. Treasure those memories nga nangyari sa atin. Basta, gawin nyo lang lahat. Gawin nyo ang lahat as long as naging kayo. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang ating friendship. Kung hanggang kailan lang yung samahan natin bilang isang magkaibigan. So, yun po ang masabi. Hindi ko po masabi na siya na po at siya na po talaga. Yun po. At pangatlong tanong, asking your forgiveness is a sufficient reason to repair your broken friendship. If not, what tips can you give to people who experiencing it? Siguro, we have a different situational problem naman siguro. For me, asking forgiveness is a sufficient enough. But it depends on how the worst thing na nangyari sa inyong friendship that time maging kayo. But siguro if just a misunderstanding, it's easy for you to forgive those people asking your forgiveness, guys, di ba? But it depend for the scenario na siya, guys. And what tips can you give to the people who experiencing it? So for me, guys, ako ang matips tang siguro ni kanang just being true to yourselves and be sa sarili mo. Kung you are be sincere to nanghingi ng patawaran mo, pero kailangan mo ding tanggapin ang consequences na mangyayari. Kasi ginawa mo na already, kaya nga hindi na kayo nagkabatian, hindi na kayo nagkaayusan. So the trust kasi, once the trust will broke, it's not easy to repair. So it take more time to become maging solido rin siya ulit. Diba, ganyan kasi ang buhay, guys. Once, same as relationship with your boyfriend and girlfriend, once masira yung tiwala, ang hirap ng balikin. Kaya once ang tiwala ibinigay sa iyo, dapat mo yung kimkimi ng maayos. You need to keep it ng maayos talaga, guys. Kasi yun lang, kasi ang tiwala kasi ang hirap na. Ang hirap ibigay, pero ang hirap din ibalik pag masira na. So yun lang po ang tip ko, guys. Yun po. So panghuling tanong na po ito. Oh my gosh, ang hirap ng katanungan dito. From Kulin, number 2. Ito na po yung tanong mo, Beshi. Kulin. Situation, same. It's situational. So, her question is, ang girlfriend mo at ang best friend mo ay mayroong hindi nagkaunawaan. At pinapili ka yung best friend mo o yung taong mahal mo. Oh my gosh, sino ang pipiliin mo? Okay, oh my God, it's a very tough question, oh my friend. But no, it's not tough, it's easy. This is my answer lang from the bottom of my heart. Wala naman kayong conflict between the two, your friends and your girlfriends, yung mahal ko. So, why should I choose between the two? Kung kayo naman na may problema, hindi naman siguro ako makisali. Kasi alam kong mahal ko kayo. Importante ko kayo dalawa. So, ang gagawin ko lang siguro is pag-usapan nyo, magbigay ako ng advice sa inyo na mag-usap kayo ng matino para maayos yung problema nyo. Hindi yung dadamayin nyo ako at papiliin nyo ako kung sino sa dalawa yung pipiliin ko. Bakit ba ako madadamay dito na wala naman akong problema dito? Yun lang, di ba, guys? So, hindi po ako pipili, kundi mamahalin ko kayo kasi nga mahal ko kayong dalawa. Bakit ba ako magsakripisyo sa inyo? Di ba? Yon. Wala akong pipiliin
at kayo ang pipiliin kong dalawa kasi mahal ko kayo. Yun po. Yun po ang mga katanungan po yun po ang mga katanungan po ang mga naibahagi ko lang sa inyo at sana naman nagustuhan niyo po yung vlog na ginawa ko next time. So kung sino pa yung may mga tanong dyan, wag na po kayo magtanong guys. Nahihirapan na po akong sumagot sa mga challenge na ginagawa ko ngayon. At sana nagustuhan nyo po yung mga kasagutan ko. At sana po panoorin nyo ito. At sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Then click the notification bell para always kayo updated sa next vlog ko. Hanggang sa ulitin mga kapatiran. God bless us all. Love you!